Sinimulan na rin ng Commission on Elections ang deployment ng automated counting machines at paraphernalia sa kanilang mga regional hubs sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Eksaktong 12:01 ng madaling araw kanina, bulto-bulto nang inilabas sa warehouse ng Commission on Elections ang mga automated counting machines para dalhin sa regional hubs sa iba't ibang bansa. Ito ang mga ACM na dumaan na sa testing at handa nang magamit para sa Hatol ng Bayan 2025. Kinakailangan makapag first batch delivery tayo ng ating mga vote counting machine. Kinakailangan kasi nasusunod yung ating pong pagdi-deliver na eksaktong oras at schedule upang hindi tayo ma-delay. Kasi alam natin, 49 na araw na lang ay eleksyon na. Aabot sa 3,700 na ACM ang unang idineploy ng COMELEC. Diretso ito sa mga regional hubs sa Kidapawan, Zamboanga, Iligan at susunod naman ay sa Caraga. Sabi ng COMELEC sa pagde-deploy, una ang malalayong lugar para tiyak na walang aberya. Yung mga mauuna, yung mga malalayo para kung sakasakali magka-aberya, at least secure na naandon sa mga hub natin. Sakto lang naman anya ang panahon para ma-deploy ang lahat ng makina sa buong bansa bago ang gagawing final testing and sealing sa munisipalidad at presinto. Kapag naman natapos na ang first batch, magde-deploy din ng COMELEC ng mga contingency machines sa kanilang mga repair hubs para kung may magkaproblemang makina sa panahon ng botohan, may nakahanda pang mga ACM. Ngayon po, for the first time, meron din tayong 110 repair hub sa buong bansa. Dati ang repair hub natin sa Santa Rosa lang. Bukod naman sa Pilipinas, nagpapadala na rin ang COMELEC ng mga makina sa mga bansang magsasagawa ng postal voting. Bagamat internet voting na kasi ang pangunahing paraan ng pagboto ng mga Pinoy abroad, may 16 pa rin mga bansa ang boboto gamit ang balota at makina. Ayon sa overseas voting na ipadala na natin yan para sa ating pong, mga diplomatic pouch. Minarapat po kasi namin na isabay sa mga diplomatic pouch para mas secured. Samantala, kahapon, kinwestiyon ng PDP laban sa Korte Suprema ang internet voting na ipatutupad ng COMELEC. Pero sabi lang dito ng poll body, handa silang sagutin ito sa Korte Suprema. Sinasabi nila walang batas. Ang aming pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting, ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other modes of voting. Naniniwala din ang komisyon na ito ang paraan para mapataas ang voter turnout sa mga Pilipino abroad dahil sa mga nagdaang eleksyon ni hindi umabot sa 50% ang bumoto. Katunayan, noong 2022 elections, nasa 40% o nasa 600,000 na Pinoy ang bumoto mula sa higit 1.9 million na rehistradong botante sa ibang mga bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.